Avelin M. Miranda from BSE 2B Mathematics. So for today's video, I'm going to share my learning experience throughout this pandemic. So, ano nga ba yung learning experience ko at the middle of this pandemic? So, para sa akin, napakahirap. Bakit? Kasi, I'm a working student. Nagtatrabaho ako para matulungan ko yung pamilya ko. Kahit sa maliit na bagay, ganun. Makatulong man lang sa gastusin sa pang-araw-araw. Para sa akin, napakahirap pagsabayin ng pag-aaral ko at ng pagtatrabaho. Lalo na ngayong pandemic. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-manage yung oras ko. Kasi ganyan, araw-araw nasa trabaho. Paano ako a-attend ng online class, ganun. Hindi naman pwede na mag-cellphone ako dun sa trabaho. Siyempre, nakakahiya din sa mga may-ari nung pinagtatrabahuan ko, gano'n. So, para sa akin, sobrang hirap. Sobrang hirap kasi iba na yung learning style. Sobrang hirap i-adapt ng bagong learning style natin ngayon, which is yung online or yung modular. Kasi, kung face-to-face nga, nahihirapan na tayong intindihin yung mga lessons, especially to my major, which is mathematics. Sobrang hirap niyang intindihin. So, ayun, kaya ayun, para sa akin, sobrang hirap talaga. Sobrang hirap. Pero kahit sobrang hirap, kailangan natin siyang tiyagain. Hindi basta-basta natin makukuha kung ano yung gusto natin. Paghirapan mo, pagtiyagaan mo, kung nahihirapan ka, tiyagain mo. It takes a lot of time. Pero, yung napakahabang oras na yon, nabubugulin mo para maintindihan mo yung lesson na yon, gagawin mo. Kasi gusto mong makatapos. Gusto mong ipakita sa magulang mo na lahat ng pinaghirapan nila worth it. Na kahit na at the middle of this pandemic, napapagsabay mo yung trabaho mo at the same time yung pag-aaral mo. So, kailangan yon, time management kahit sobrang hirap. Pag uwi mo ng trabaho, kailangan submission pala nito. Kailangan tapusin ko na to. Kahit na pagod ka na, ganun. Pero, kailangan mo pa rin gawin yan kasi may submission na ito. Ganyan. So, nakaka-pressure. Sobrang stressing nung school year na to. Sobrang hirap i-adapt. Siguro hindi lang ako yung nakaka-experience ng ganitong learning style. Siguro lahat tayo, even students and teachers, nag-a-adjust sa bagong learning style. Kasi talagang ang hirap. Sobrang hirap. Wala akong masabi kundi talagang sobrang hirap. So, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo na yan, ipagpatuloy mo lang para in the future, ma-achieve mo yung goals mo sa buhay mo. Kahit sobrang hirap, kakayanin mo para sa pangarap mo. Para sa pangarap ng mga magulang mo. So, para sa mga kapwa ko future teachers, mga kapwa ko estudyante,
mag-aral lang tayong mabuti. Lahat ng pangarap natin in the near future, matutupad dyan. Kahit na anong pandemya, kahit na anong krisis ang namating sa buhay natin, malalampasan natin yan. So,